Join us on the API Malikhaing Pagsulat sa Filipino, Kwentong Pag-ibig, Shelpon. Noong unang panahon, may dalawang magkaibigan na nagkukwentuhan sa lilim ng punong akasya. Ang kanilang mga pangalan ay Melissa at Mika. Ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa kanilang dating nakarelasyon. Yung dati kong nakarelasyon ay hindi masyadong gwapo, pero mabait siya. Naghiwalay kami dahil wala na kaming oras sa isa't isa. Dahil din tinutukan namin ang aming pag-aaral, kaya napagdesisyonan naming maghiwalay. Salaysay ni Melissa. Yung dati ko ring nakarelasyon ay masyadong matampuhin, seloso at hindi alam ang salitang tiwala, kaya naghiwalay kami. Salaysay ni Mika. Tumunog yung cellphone ni Melissa at sinagot niya ito. Nag-usap sila at nag-usisa si Mika, kaya tinanong niya si Melissa. Sino yan? Mahinhing tanong ni Mika. Si Aljun, sagot ni Melissa. Parinig naman ng kaniyang boses, pahabol na sabi ni Mika. Sige, lalakasan ko lang, sabi ni Melissa at pinindot ang loudspeaker sa kanyang cellphone. Sige, sabi ni Mika na nakatawa. Nung marinig na ni Mika ang boses ni Aljun, ay natulala at nag-iisip siya kung ano ba ang mukha at gwapo ba o pangit. Nakangiti siyang nag-iisip na parang tanga. Sinampal ng malakas ni Melissa ang mukha ni Mika at ang sabi ni Mika, Aray! Bakit mo yun ginawa? Para ka kasing tanga, natulala na nakangiti. Sagot ni Melissa na nakatawa. Aljun, inaway ako ni Melissa, oh, hu. Pabirong sabi ni Mika kay Aljun. Nung pinatay na ni Aljun ang cellphone, ay agad na kinuha ni Mika ang cellphone ni Melissa para makuha ang numero ng cellphone ni Aljun. At nung nakuha na ni Mika ang numero ng cellphone, ay agad niya itong tinawagan at ang sabi ni Melissa, marunong yang maggitara, pagitarahin mo. Nung sinagot ni Aljun ang tawag ni Mika, ay agad humingi ng pabor si Mika kay Aljun. Hindi pa nga alam ni Aljun ang pangalan mo, pabor na agad, sabi ni Melissa. Oo nga no, hahaha para akong tanga, sabi ni Mika. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ni Aljun kay Mika. Mika nga pala ang pangalan ko, pakilig na sagot ni Mika kay Aljun. Opya ko, hu, sabi ni Melissa sa sarili. Pabor naman sabi ni Mika kay Aljun. Ano yon? Sagot ni Aljun. Haranahan mo nga ako, maggitara ka nga please, mahinhing sabi ni Mika kay Aljun. Hahaha, susubukan ko, nahihiyang sagot ni Aljun. Pinagbigyan ni Aljun ang pabor ni Mika at naggitara at kumanta ang lalaki. Kinilig ang dalawang magkaibigan. Makaraan ang ilang minuto ay natapos na ang lalaki sa paggigitara at pagkanta sa dalawang magkaibigan. Ba't ang galing mong maggitara? Tanong ni Mika kay Aljun. Sa paaralan kasi namin may seksyong espesyal. Sa seksyong iyon ay pinagsama-sama ang may talento sa pag-arte, sa paggamit ng mga instrumentong pangtugtog at iba pa. Sagot ni Aljun. Saang paaralan ka nag-aaral? Tanong ulit ni Mika. Sa Saging National High School ako nag-aaral, sagot ni Aljun. Talaga? Doon din ako nag-aaral, masayang sabi ni Mika kay Aljun. Talaga? Anong grade ka na? Anong seksyon? Tanong ni Aljun. Grade 10, Section Sunflower, sagot ni Mika. Kita tayo dun ha, gusto kitang makilala, sabi ni Aljun. Hindi na malayan ni Mika na tinataguan siya ni Melissa. Patay! San si Melissa? Tanong ni Mika sa sarili. Ha? Bakit? Iniwan ka ni Melissa? Sabi ni Aljun. Bulaga? Palakas na sabi ni Melissa kay Mika. Nagulat ako, promise, pabirong sabi ni Mika. Hindi niyo kasi ako sinali sa usapan, kaya napagdesisyonan kong magtago, sabi ni Melissa kay Mika at kay Aljun. Haha, tapos na din kaming mag-usap, sabi ni Mika kay Melissa. Magsasaing muna ako ha, sabi ni Aljun sa dalawang magkaibigan. Oh, sige, uuwi na din kami. Salamat sa oras, sabi ni Mika kay Aljun. Salamat din, nice meeting you Mika, sabi ni Aljun at pinatay ang cellphone. Umuwi na ang dalawang magkaibigan sa kani-kanilang mga tahanan. Ang pag-uwi ni Mika ay makikita pa rin sa kaniyang mukha na may kilig pa rin at ngiti sa kanyang labi, samantalang kay Melissa naman ay pagod at gutom dahil tanghali na sila umuwi at hindi pa kumain. Nang nakaabot na si Mika sa kanilang bahay, ay agad nag-text si Aljun at ang laman,
ay nakauwi na kayo? Agad din namang sumagot si Mika at ang mensahe ay, "Oh, kakarating ko lang at umuwi na din si Melissa sa kanila. Kumain ka na ba?" "Oh, kakakain ko lang. Ikaw, kumain ka na ba?" Tanong ni Aljun sa mensahe na natanggap ni Mika. "Hindi pa," sagot ni Mika. "Kain ka na, baka malipasan ka ng gutom at magkasakit ka pa diyan," sabi ni Aljun. "Opo kamahalan, masusunod po," pabirong sabi ni Mika. "Sige kita tayo bukas sa paaralan," sabi ni Aljun. "Oh, sige ba," sabi ni Mika. Kinabukasan ay pumasok na si Mika sa paaralan kasama ang ngiti at kilig na hindi mawala-wala sa pangyayaring iyon. Nagagalak siyang pumasok dahil sa sabi ni Aljun na magkikita sila. Dahil sa labis na kagalakan ay hindi alam ni Mika ang itsura ni Aljun. Kaya napagdesisyonan niyang pumunta sa internet cafe upang gumamit ng computer para makita na din niya sa wakas ang mukha ni Aljun. "Ate, gagamit po ako," sabi ni Mika sa babae sa internet cafe. "Sa PC1 ka iha," sabi ng babae. "Salamat po ate," sabi ni Mika sa babae. Nung nakagamit na si Mika sa computer ay agad niyang hinanap ang pangalan ni Aljun. Hindi alam ni Mika kung ano ang buong pangalan kaya tinawagan niya si Melissa dahil alam ni Melissa ang buong pangalan ni Aljun. "Ano nga pala ang buong pangalan ni Aljun?" tanong ni Mika kay Melissa sa tawag. "Mark Aljun Lee," sagot ni Melissa. "Sa Facebook, anong gamit niyang pangalan?" tanong ulit ni Mika. "Aljun Lee," sagot ni Melissa. "Salamat iha," pabirong sabi ni Mika kay Melissa at pinatay ang cellphone. Dali-daling hinanap ni Mika ang Facebook account ni Aljun at nang makita niya iyon ay nabighani agad siya sa malaanghel na mukha ni Aljun. Nung matapos na siyang gumamit ay pumunta siya sa babae na nagbabantay ng internet cafe at nagbayad at umalis. Hindi makalimutan ni Mika ang anghel na mukha ni Aljun. Siya'y pumasok na sa kaniyang klase. Nagagalak siyang pumasok sa silid na may kasamang ngiti. Sa labi na para bang pinana ni Cupido ang kaniyang puso at natulala na parang tanga. Hindi siya nakikinig sa kanyang guro at lumabas siya para pumunta sa banyo na dala ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Aljun at sinagot naman siya nito. "Asan ka?" tanong ni Mika kay Aljun sa tawag. "Nandito ako sa kiosk, bakit mo natanong?" sabi ni Aljun. "Wala kayong klase?" tanong ni Mika. "Mamaya pa," sagot ni Aljun. Sabi ni Mika. "Oh," pabirong sabi ni Aljun. Sige, sabi ni Mika at pinatay ang tawag. Napagdesisyonan ni Mika na puntahan si Aljun upang makita sa dalawa niyang mga mata ang malaanghel na mukha ni Aljun. At nang nandoon na siya sa sinabi ni Aljun, ay nagtago siya para hindi siya makita ni Aljun. Sumilip lang siya at natulala na nakatingin kay Aljun. Napatingin si Aljun sa may halamanan kung saan si Mika ay nandoon. Nakita siya ni Aljun at ngumiti. Sa pagkakaalam ay hindi pa nakita ni Aljun kung ano ang itsura ni Mika. Agad tumakbo si Mika papunta sa silid na may dalang ngiti sa labi at namumulang mga pisngi. Tinanong siya ng guro, "Bakit ka hinihingal?" "Tumakbo kasi ako papunta dito, ma'am," sagot ni Mika na humihingal. "Nakita kasi niya yung kanyang iniibig, ma'am, kaya tumakbo siya, di ba Mika?" tanong ng kaklase ni Mika. "Hindi ha," pagsisinungaling ni Mika. "Oh siya, tama na. Yan, paalam class," sabi ng guro. "Paalam at salamat po ma'am," sabi ng mga estudyante. Agad nag-text si Mika kay Aljun. "Nakita mo ako?" Laman ng mensahe ni Mika na para kay Aljun. "Ha? Saan?" tanong ni Aljun. "Sa may halamanan," sabi ni Mika. Ikaw pala yon? Ha, hindi ko alam kasi," nahihiyang sabi ni Aljun. "Oh, ako yon," pakilig na sabi ni Mika. "Ang ganda mo naman," sabi ni Aljun na may kasamang pambobola. Ha, hindi kinikilig na sabi ni Mika. "Sige, klase na ako ha," sabi ni Aljun. Sige, sabi ni Mika. Makalipas ang ilang oras ay uwian na. Masayang umuwi mag-isa si Mika dahil hindi sila parehas ng paaralan ni Melissa. Umuwi na din si Aljun kasama ang kaniyang mga kaklase. Nang makauwi na si Mika sa bahay, ay pumunta siya agad sa kaniyang silid at humiga na kinikilig. Nagfe-Facebook siya at hinanap ulit ang account ni Aljun at tinitingnan ang mukha ni Aljun.
Napagdesisyonan ni Mika na i-save ang larawan ni Aljun sa kanyang cellphone para lagi niyang matingnan ang mukha ng kanyang iniibig. Hindi alam ni Aljun na pinapantasya na siya ni Mika. Nagpatuloy silang nagpapalitan ng mensahe sa isa't isa hanggang sa inamin ni Mika ang nararamdaman niya para kay Aljun. "May gusto ako sa'yo, hindi pala mahal na kita," sabi ni Mika kay Aljun sa mensahe. "May gusto din ako sa'yo," sagot ni Aljun sa mensahe ni Mika. "Haha, really? Totoo?" Kinaklarong sagot ni Mika. "Oo nga," sagot ni Aljun. Hindi nakasagot si Mika sa mensahe dahil sa sobrang kilig. Masaya kaming naglalakad sa dalampasigan. Niyakap niya ako ng mahigpit na parang mamamatay na ako sa sobrang higpit sa kaniyang yakap. Nagtatawanan kaming dalawa, pinagsaluhan namin ang mangga, sinubuan niya ako at hinalikan sa pisngi na hindi ko namalayan. Mahal namin ang isa't isa. Mahal ko siya sobra at mahal din niya ako ng higit pa sa buhay niya. Yan ang nasa isip ni Mika. Ang kaniyang imahinasyon ay tungkol lahat sa kanilang dalawa ni Aljun. Tinamaan talaga siya ng pana ni Cupido. Makalipas ang ilang araw at linggo, ay patuloy pa rin sila na nagpapalitan ng mensahe sa isa't isa. Isang araw nung binuksan ni Mika ang kanyang Facebook at hinanap ulit ang pangalan ni Aljun, ay laking gulat niya ang kanyang nakita. Ang bio ni Aljun ay may pangalang Erica at may mga puso pa. At may nakalagay ding petsa. Hindi alam ni Mika na may girlfriend na pala si Aljun at para siyang tanga na umaasa na may magiging sila. Nung makita ni Mika, iyon ay parang gusto niyang patayin si Aljun dahil sa hindi. Pagsabi na may girlfriend na pala siya. Hinanap ni Mika ang girlfriend ni Aljun sa Facebook at natulala sa nakita, ang bio ni Erica ay Aljun na may puso at may petsa na katulad ng kay Aljun. Kaya niya pinasyahang huwag nang magapadala ng mensahe kay Aljun para humilom agad ang sakit sa kaniyang dibdib. Binura na din niya ang larawan ni Aljun sa kanyang cellphone upang sa gano'y mabilis na mawala ang kanyang nararamdaman. Napansin ni Aljun na hindi na nagpapadala ng mensahe si Mika sa kaniya. Kaya pinadalhan niya ito at sinabing, "Uy, ba't di ka na nagparamdam?" Hindi sumagot si Mika sa mensahe ni Aljun. Kaya tinawagan ni Aljun si Mika pero hindi sumagot si Mika kaya tumigil na siya sa pagtawag at pagpapadala ng mensahe kay Mika. Nung nakita ni Mika na nagpadala ng mensahe si Aljun at tumawag ay bumalik lahat ang kanyang naramdam. Ang sakit. Hindi pa rin magawa ni Mika na makalimutan si Aljun dahil minahal na niya ito ng lubusan. Minahal na parang magkarelasyon pero wala silang relasyon. Umaasa lang si Mika na may magiging sila pero wala. Makalipas ang ilang oras ay napagpasyahan ni Mika na bumili ng bagong SIM card para hindi na makapadala at makatanggap ng mensahe si Mika na galing kay Aljun sa kanya. At upang hindi na rin siya masaktan, pero patuloy pa din siyang hanap ng hanap sa account ni Aljun na umaasa pa rin na maghihiwalay sila ng girlfriend niya. Pero hindi pa sila naghiwalay. May sila pa. Lalong sumakit at nadurog ang puso niya ng pinong-pino. Nagpakatanga siya sa isang lalaki na kailan may hindi magiging sila pero hindi nawalan ng pag-asa si Mika. Isang araw nung nagbukas ng account si Mika ay may nakalap siyang impormasyon na galing sa kaniyang kaibigan tungkol kay Aljun. May mensahe ni Melissa at ang laman ay break na sila. Nagulat si Mika dahil hindi niya alam kung sino ang naghiwalay, kaya umiral na naman ang kanyang pagkamahusisa. Tinawagan niya si Melissa at sumagot ito. "Sino ang naghiwalay?" tanong ni Mika kay Melissa sa tawag. "Si Aljun at si Erica," sagot ni Melissa. Hindi na nakapagsalita si Mika dahil sa labis na pagkagulat. Dahil sa pagkamausisa ay pinatay niya ang tawag at dali-daling binuksan ang Facebook account niya. Hinanap agad ang account ni Aljun at doon nalinawan na ang kaniyang isipan, naghiwalay na nga sila. Masayang-masaya si Mika sa pangyayaring iyon. Ang kaniyang inaasam-asam na mithiin ay natupad na naghiwalay na sila at umaasa na naman siyang may magiging sila. Nagpapansin si Mika kay Aljun sa Facebook sa pamamagitan ng pagkomento sa mga posts ni Aljun. Hindi kalaunay napansin din ni Aljun ang pagpapapansin ni Mika sa kanya, kaya hiningi ni Aljun ang numero sa cellphone ni Mika
sa pamamagitan ng paggamit ng mensahero sa Facebook. At bumalik ang dati nilang ginagawa, ang pagpapalit-palit ng mensahe sa isa't isa. Hindi na sinabi ni Mika kung bakit hindi na siya nagparamdam. Linggid sa kaalaman ni Mika ay nabighani na din si Aljun sa kanya. Pinana ni Cupido ang kanilang mga puso. Hindi nagtagal ay niligawan ni Aljun si Mika sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe gamit ang cellphone at sa totoong buhay na hindi na sa mensahe. Dahil nga sa pagkabaliw ni Mika kay Aljun ay sinagot niya agad ito. At nagpatuloy ang kanilang pag-iibigan na walang makakahadlang magpakailanman. At kung nagustuhan nyo ang aming storya, huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe para updated kayo sa susunod pa naming mga upload na istorya. Maraming salamat!